Gospel reflection. Um, gospel gospel reflection ngayong Sunday, December 22, 2024. So, itong gospel ngayon, dito pinapakita o yung biblical thing o biblical event na kung saan nandun yung second joyful mystery, yung visitation. And after, hindi lang binanggit pero nandun yung Magnificat. Yung buong story ng gospel is yung Magnificat. But ang tema kasi ngayon is yung nagkita lang si Mama Mary at saka si Elizabeth, no? Yung visitation, no? Parang ang tema kasi is yung pagiging appreciative o pagiging grateful ni Santa Isabel na dinalaw siya ni Mama Mary, no? Kahit na siya nagdadalang tao, no? Pinuntahan pa siya ni Mama Mary dun sa kanilang bahay at willing siyang alagaan yung kanyang pinsan na si Santa Isabel o si Saint Elizabeth. So, anong ibig sabihin nun, no? Sinabi niya na sino ba siya para dalawin ng nanay ng kanyang Panginoon. Well, naging grateful si Saint Elizabeth at the same time hoping na, the promise would be fulfilled or come in the future. Yun yung tema ng gospel ng homily ni Father Joel na maraming mga tao including me, di ba? Lagi ko nga sinasabi, di ba? May mga tao ngayon laging problema ang nasa isip. Hindi man lang ipinagpapasalamat yung every time nagigising ka sa umaga na nakadilat ka pa, hindi ka nagpapasalamat, problema agad yung iniisip mo. And then sasabihin nyo, when someone say something about na hindi ka marunong magpasalamat, ang lagi nyo lang sasabihin hindi mo naman nakikita. Well, simple manifestation yan. Kung talagang ikaw ay nagpapasalamat sa itaas, hindi ka magrereklamo. Hindi yung magmamaktol ka, hindi yung problema na sa isip mo, manonood ka ng TV, yung masamang part ng palabas, yung na-imbibe mo, imbis na yung maganda. Di ba? Yung pangit na part yung naaalala mo, imbis na yung magandang part. Di ba? Kaya nga ako sa Batang Quiapo, lagi kong tinitingnan yung magandang part. Yung ini-impart ko halos araw-araw. So, lagay na lang natin sa ganun, no? Salamat kay Father Joel Gatos, no? Kasi maraming mga tao ang puro problema ang nasa isip. Kahit na anong hirap ng buhay nyo, magpasalamat pa rin kayo. Dahil, yun ang laging sinabi rin ni Father Joel yan, maswerte kayo kumpara sa iba. Okay, may mga taong naghahangad o nag-wish na sana sila yung nasa sitwasyon nyo. Di ba? Yun yung aking sinasabi, lalagay ko na lang sa ganun. Kasi puro kayo problema na kaliwat ka na ng utang nyo. Sino bang taong walang utang? May utang kayo na 3,000 o 1,000 o 500. Pero may mga taong ang utang milyon. Yung mga negosyante may mga utang na 1,000,000, 1 billion pesos. So, pinapangarap nila na sana maliit na lang yung utang nila para mas madaling bayaran. Pero kung ikaw naman namomroblema ka, so lagay na lang natin sa ganun na parang ikaw na yung pinagsukluban ng langit at lupa. And then sasabihin mo, pag may nagsabi sa'yo, hindi mo naman nakikita Sino ka ba dahil hindi mo naman nakikita? Sino nagsabi? May mga bagay na hindi na kailangan makita. Your daily actions, your daily statements, yung paulit-ulit mong sinasabi is a manifestation or a simple or indirect declaration kung nagpapasalamat ka ba, grateful ka ba o hindi. So, yun lang pa.